Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go, and are you seeking employment opportunities here in Australia? Are you looking for sponsorship in Australia? And are you looking for any other ways to land a job in Australia? And if you are interested, please keep on watching. For today's video po, mga OTG friends, ay ang topic po natin ay tungkol sa number 1, how to find a job here in Australia. Next is mga websites to check and how to be updated for job postings or job sponsorships. Meron na po tayong mga previous videos tungkol sa paano maghanap ng trabaho dito sa Australia. And ito yung mga mga links ng ating mga previous video. And I would like to thank you sa inyo pong suporta at patuloy na pag-follow at sa mga bagong subscriber po. Welcome to our beautiful family. At paunti-unti nga po, hindi ko napapansin kasi medyo naging busy tayo sa mga bagay-bagay, ay lumalaki na po pala yung ating pamilya. At salamat po, salamat sa inyong lahat. And I will greatly appreciate if you subscribe, follow, like, share, and please hit the bell icon so that you will be notified with our upcoming videos. Kahit nga po marami na tayong mga videos na in-upload kung paano mag-apply ng trabaho dito sa Australia, ay may mga ilan-ilan pa rin po tayong mga OTG friends na nagtatanong paano daw po mag-apply, ganito. Kaya ito, gawa ulit tayo ng isa pang video updated ngayon 2024. Matatapos na pala yung 2024. Kaya po, ito. And thank you rin po pala sa inyong lahat na nagko-comment. Isa-shout out ko nga po pala sa video natin ngayong araw to si Chef Jepoy. Isa po siya sa ating top na subscriber and laging nagko-comment dito sa video na to. And sabi ko nga po, ayan, nag-message siya. Masaya ako at masaya ang aking pamilya na nakahanap po siya ng sponsor dito sa Australia. And mga few days from now o few weeks from now ay pupunta na siya dito sa Australia. Konting ano na lang yan, mabilis na yan. Kumbaga sa mabilis na yung mga araw na yan. Kumbaga sa binibilang na yan. Sana po in the near future magkaroon tayo ng pagkakataon, bibisitahin natin si Chef Jepoy. Kung kakayanin natin siya, kung mapupunta natin, mag-hello tayo kay Chef Jepoy. Okay? Maging inspiration po sana yan sa atin. Magkakaroon po kayo na sponsor. Keep on shooting. Yun po. Okay. Mag-start na po tayo. Ito po yung mga websites na aking ginagamit or frequently na binibisit until ngayon. Lagi ko pa rin chinecheck itong mga websites na to kahit nandito na ako and nag-work na ako. Binibisit ko pa rin siya. Ito po sila. Ito yung top 3 na ginamit ko dati. Seek.com.au po yun. And then, Indeed.com.au and LinkedIn. Tama ba yung pronunciation ko? LinkedIn. Basta yun. LinkedIn.com.au. And may bago akong na-discover dito sa Australia. Meron din pala yung Gumtree Jobs.
ha. Alam ko kasi dati yung Gumtree, dito lang ako naghahanap ng mga free items eh. Free na appliances, mga free na gamit. Meron din palang Gumtree Jobs, ha. Yun ha. Check nyo. Hindi ko pa yun nasubukan pero tingnan nyo kung useful siya, and please comment down below para ma-share natin sa community. And then, yung last na online platform is Facebook. Sabi ko nga doon sa akin pong mga previous videos, dito ko po nakita yung aking sponsor. Dito ko sa Facebook nakilala yung aking first sponsor na papunta ng Australia. Kaya lang po, sabi ko nga, mag-ingat kayo kasi 2024 na ngayon, di ba? Ang daming mga scams, madaming mga nanloloko sa Facebook. Pero ako, ginamit ko yon. Doon ko nakilala yung aking first sponsor sa Facebook. Kaya po, kung case-to-case basis to, kasi kung kayo po, makahanap din kayo ng inyong sponsor or employer sa Facebook, maging vigilant lang po kayo, maging maingat sa pakikipag-transact sa kanila dahil ngayon kasi medyo napakarami na kasi yung mga nanloloko, di ba? Maswerte po ako kasi nung time na yon, ah um, hindi naman ako naloko. May mga kabatch ko din, hindi naman kasi sa Facebook ko sila nakilala, and yun po, thank God na maayos po at nakarating kami rito sa Australia. Kaya po yun. Sundan nyo po yung mga websites na yan. Check nyo po at good luck po sa inyong paghahanap ng sponsors. At ito po, meron din naman po ako mga tips sa inyo, mga OTG friends. Tip number 1 po, OTG friends, ay sa inyo pong paggamit ng mga online platforms na ito or mga websites na ito ay unang-una po ay create an account. Huwag po ninyong basta lang tingnan yung mga online platforms at mag-browse-browse. Mas makabubuti po na gumawa kayo ng account. And then, mag-upload po kayo doon ng resume and cover letter. Maganda po yun. Ako, ganun po yung aking ginawa. Meron akong account sa mga website na ito, and then meron akong resume na naka-upload. Ako hindi, sabi ko nga po sa inyo, sa aking mga previous videos, hindi ako gumagawa ng cover letter. Pero ako yon. Kayo po, mas maganda po kung gagawa na kayo ng cover letter. Kasi po, nakakadagdag po yun sa points kapag ka nag-a-apply. Okay po? And kahit po hindi kayo mag-upload doon ng profile picture, okay lang. Basta po may resume. Kasi po, minsan yung mga employer, sila na yung nagbabrowse doon sa mga website na to. Malay nyo, sila na mismo yung kumontak sa inyo. Tip number 2 naman po. Prepare a resume and cover letter. Ayun, nga, nabanggit ko kanina. Napaka-importante po nito na ayusin nyo po yung inyong resume. Ako, hindi masyadong maganda yung resume ko. Straight to the point lang po yun sa akin. And sabi ko nga po, hindi ako naglalagay ng cover letter. Kayo po, gumawa kayo ng cover letter para po mas makadagdag po sa potential na makita ng mga prospective employers yung sa inyo. And sa paglalagay naman, pag-fill up naman po ng resume, yung mga relevant na experience lang naman po at saka relevant skills ang pakilagay ninyo dun sa inyong resume.
At saka po kung mas maganda, kung mas kakaunting pages, and minsan nga maganda pa yung one page na back and forth or back to back na resume. Yun po, basta lahat ng relevant na skills and experience po ay nandoon, okay na yon. Yung mga hindi konektadong experience, mga hindi konektado sa inyong ina-applyan dito sa Australia, wag nyo na po munang ilagay. Itabi nyo muna. Kasi pag nandito na kayo and gusto nyo nang mag-apply sa iba, magagamit nyo rin yung ibang skills na yon. Pero sa ngayon, stick muna kayo doon sa focus muna kayo kung ano yung ina-applyan niya. Okay? At mabalik nga po pala tayo doon sa cover letter. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gumagawa ng cover letter hanggang sa day na to. Pero marami akong nababasang cover letter sa mga candidates at saka mga applicants. Isang tip po na pwede kong sabihin sa inyo ay gawin nyo po ito sa inyong cover letter is it should be straightforward. Direct to the point po ang inyong pagsulat ng cover letter. Ilagay nyo po rito yung inyong mga roles and responsibilities na related sa ina-applyan yung trabaho dito sa Australia. For example po, chef at saka mga cooks ang ina-applyan ninyo. Pwede nyo pong ilagay rito yung mga related na naging trabaho ninyo. For example po, ay nagtrabaho kayo bilang food dispatcher, food quality control, F&B staff, steward, mga vegetable cutters, and hanggang po dun sa provision, storeroom, and purchasing department. Kasi yan, medyo related yan sa kusina. Yung mga departamento na yan, kung kayo po ay nagtrabaho sa mga, pwede nyong ilagay yung mga skills and experience po na yan. At tulad nga po nung kung ang experience nyo ay sa iba na, sa maintenance na or sa engineering, yon hindi na siya related. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong ilagay sa inyong cover letter. And tip number 3 po natin ay huwag nyo pong kalimutan na i-upload ang inyong mga documents at saka itong mga ito sa inyong account. Baka po gumawa nga kayo ng account and then gumawa nga kayo ng resume, huwag nyo kakalimutan i-upload. Yun po yung tip number 3. Huwag na kayong magdalawang isip. Tip number 4 naman po tayo. Para naman po maging updated kayo lagi sa mga job openings at saka kung may sponsorships, ay ugaliin po ninyong gumamit ng mga keywords. For example po, ang ina-applyan yung trabaho ay chefs and cooks. Ilagay nyo po yon sa inyong keywords ay chef, cook, chef sponsorship jobs, like that. Kung inahanap nyo naman po ay care workers, aged care workers, support workers, yan naman pong category na yan. Sa mga teachers naman po, meron dyang early childhood, educators, preschool, secondary, school teachers, yun naman po, construction workers, engineers, madali po yan simpleng tip lang yan para lagi po kayong mano-notify kung mayroong mga job openings. And tip number 5, ito ang isa lang po sa isa sa simpleng tip para sa inyo ay keep your resume short and detailed, yung concise, kasi po minsan yung mga manager, yung mga hirers, wala na silang time na i-browse lahat yung pages ng ating resume. Mas maganda, compress nyo na lahat ng info sa 1 or 2 pages or max 3 para po madaling makita and
Kung interesado sila, matawagan kayo kagad. Ha? Yun po. And isa lang po ang masasabi ko sa inyo mga OTG friends. Tiyaga-tiyaga lang po. Be patient. Keep searching. And ito, lagi ako may code ko. Kilala niyo na ako. Don't lose hope po. Ha? Don't lose hope. Meron pong pathway para sa inyo. Ha? Keep on dreaming. Keep on praying. And sana po nakatulong ang video natin ngayong araw na ito. And kita-kits po tayo sa mga susunod pang video. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.